Marimar, ako po si Marimar. Lumaki sa tabing dagat, di nagkulang sa pangaral, busog sa pagmamahal. Marimar, ako si Marimar. Simple man at mahirap, meron ding mga pangarap, hangad sa pagdarasal, tunay na pagmamahal. Marimar. Ngayon nakasampa ang kaso natin kay Angelica. Gusto kong makasiguro na malakas ang laban natin dito. Sir, eto na pinintay natin resulta galing Crime Lab. Positibo ang resulta. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Si Marimar ang pumatay kay Tia Esperanza. Gawin niyo agad na request for warrant of arrest. Pag dumating ba yung mga pulis, diretso na ako sa kulungan kahit wala pang trial? Murder is a non-bailable crime. Unfortunately, she'll be put behind bars until she's proven innocent in court. May order kami para arrestin si Marimar. Alam nyo, wala siya rito eh. Huwag niyo na siyang itago sa amin. Alam ko na nandiyan siya. Excuse me, pero kailangan namin pumasok. Sabi ko na nga ba, ikaw na naman ang nasa likod ng lahat eh. Umpisa pa lang to ng paniningil namin sa'yo. Namin? Alam namin ang buong kwento dahil nandun kami na maganap ito. Inutusan kami ni Angelica Aldama. Ang kidnapin at patayin si Marimar. Sinungaling! Babae niya ng tunay na kriminal! Hindi! Talagang wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Miss Esperanza Aldama. Wala kayong dapat ikatakot. Mapapawalang sala siya. Ngayon, hinalalughog niyo na yung buong bahay. Kung hindi niyo naman nakita hinahanap niyo, baka pwede na kayong malis. Kasama niyo ba si Angelica nung gabi nang nakidnap si Miss Aldama? Opo. Sa bahay mismo ni Marimar namin siya dinakip. Pinapapatay pa nga niya talaga si Marimar. Natagalan lang dahil may kailangan daw siyang i-blackmail. Eh, sino naman ang gusto niyang i-blackmail? Si Sir Sergio Santibanez. Sir, seryo? Mo man magbabang iyang favors? 38.8 gihapon? Dali na natin sa ospital. Nasaan si Mami? Mami. Baby, Mommy's not here. Mommy just left, okay? Bakit nanay ka? Ano pa ang mga kaso niya? Maraming kaso si Nicandro, kahit tingnan niyo pa yung records niya sa San Martin de la Costa. Marami na po siyang pinatay. Pati na sarili niyang ina pinatay niya. Hindi mapagkakatiwala ang tao yan si Diego. Eh, tauhan niya ni Renato eh. Lahat ng sasabihin ni Renato, sasabihin niya kahit hindi totoo. Wala siyang sariling pag-iisip, bobo siya. Galit ba kayo sa inyong kapatid na si Bella Aldama? Natural lang po sa magkapatid na magkaroon ng tampuhan. Pero napatawad ko naman siya agad. Si Marimar ang mahilig magtanim ng galit sa akin. Dahil ako ang mahal ni Sergio. Pinuntahan lang si Mami. Ganyan niya naman ako sinama. Baby, may sakit ka. Ilang araw ka na nilalagnat. Taas-taas ng fever mo. That's why I'm gonna bring you to the doctor. Saan nga po siya nagpunta? Matinding galit na kay Mama Marimar. Naiinggit siya dahil sa kayamanan na nakuha ni Mama Marimar. Pati na rin sa pag-ibig ni Sir Sergio kay Marimar. Wala nang makilala niya si Marimar doon sa Villa Santibanez. Gusto niya nang mawala sa landas si Marimar. Anong ibig mong sabihin? Gusto niya papatay. Kung ano man ang nangyayari ngayon, you have to know that ayaw namin pareho ni Mami mo ang nangyayari. Nahihirapan na rin kami. Okay? But I promise you, ako tsaka si Mami mo, we will fix this. At sinunod mo naman ang utos niya? Dahil po natakot ako sa kanya. Baka pag hindi ko ginawa, sa akin at sa asawa kong si Monica niya ibunto ng galit niya. Ilang beses niya na kami pinagbantaan. Ako naman inalok niya ng pera. Oo, kinidnap namin si Marimar. Pero hindi namin siya pinatay. Hindi kinidnap si Marimar. Kusa siyang umalis sa kanila. Sumulat pa nga siya kay Sergio eh. Pinilit niya si Marimar gumawa ng sulat kung hindi papatay niya si Cosita. Yun ang dahilan kung bakit sumulat si Marimar. Pinatay nila si Rodrigo, ang security ni Marimar. I promise you, this will all end. Magiging normal na rin tayo. Magiging masaya tayo lahat. Magsasama-sama tayo lahat. Okay? Mabigat ang partisipasyon niyo sa krimen. Maaari din kayo masampahan ng kaso. Handa ba kayong managot sa batas? Kung may kasalanan po ako, handa akong makulong. Lalo na ikaw. Ang dami mong kaso. Oo. Pero, Marami kami nahukay na unsolved cases sa San Martin de la Costa. At nagsasabi ron na involved ko sa mga kasong to. Kung
pinagbibintangan nila ako, fine. Pero hindi lang ako ang may kaso dito. Si Renato Santibanez. Niloko na si Gustavo Aldama. Marimar, this is your room. I'll be next door if you need anything, okay? Just give me a call. I know it's not much, but I want to take you to a hotel. I think it's just a little bit too risky right now. Hindi. Ayos lang sa akin ang lugar na to. You should sleep. I think you're tired. Salamat, Adrian. If you need anything, just call me. You know, I'm just next door, okay? Naging suspect ka pala sa salang rape, act of lasciviousness, at exhibitionist ka pa. Tagal na panahon yun, Tsaka binasura na yung kaso. Malandi talaga yung babae, no? Noong una, ayaw-ayaw. Gusto-gusto rin naman. Exhibitionist. Natural yun. Attorney, irrelevant yung sabi mo. Suspect lang to, hindi to convicted felon. You sure you're okay? Listen, I know what you're thinking. You'll be fine. Marimar, you're a lucky girl. You have a family that supports you. They love you. But most importantly, you have somebody that believes in you. So serio. Oh, walang kinalaman sa kaso, Hepe. Dahil para mapatunayang walang kredibilidad ang witness ninyo. Walang kredibilidad? Ito lahat ang mga sinabi ko kanina. Nicandro, bakit naman kasi hindi ka nalang umamin na binayaran ka ni Renato para tumistigo ka sa akin? Walang binayad sa akin si Senyor. Talaga? Eh sa pagkakilala ko, hindi ka kumikilos ng walang involved na pera. Maswerte din ako dahil nandyan ka. Napakarami na naitulong sa amin. Huwag kang mag-alala, balang araw nakakabawi din ako sa lahat ng kabutihan. Honestly, your friendship, it's payment enough for me. Salamat. Pwede namin ipakuha ang bank records mo. Sigurado may kita ng perang ibinigay sa iyo ni Senyor Santibanez. Pwedeng mabawi sa iyo. Kung naman ang pera nandun, tinabaho ko yun. Baby ka na. Tama na yun. Sige. Sabi ko na nga, Ben, tama ang hinala ko. Siguro naman pwede na nating ibasura ang statement ni Nicandro dahil bayaran lang siya ni Renato. At nag-iimbento ng krimen laban sa akin. Hello, Seryo? Kumusta ka na? Ayos ka lang ba dyan? Oo. Nandito ako sa isang apartment. Naisip kasi ni Adrian na baka daw may mga checkpoint na madadaanan kami mamaya, kaya luluwas kami mamayang gabi na para mas-safe. Okay. Mabuti nga nakatakas kayo. Akala ko kanina mahuhuli na kayo. Wala ang dahilan para ituloy pa ang interrogation na to. Obviously, they have no evidence to prove their claim, nor they have reliable witnesses. Therefore, we don't have a case against my client. Seryo, kamusta na si Cosita? Dinala ko sa ospital. Tama ka, tonsillitis nga. Pero okay lang yan. Nagbigay na naman ng antibiotics yung doktor dun sa ER. Hello, Seryo. Bantayan mo maigi si Cosita, ha? Bantayan mo maigi. Pag lumamig yung paa niya, ibig sabihin nung tataas pa yung lagnat niya. Baka tumuliin sa kumbulsyon. Kaya kailangan mo siyang bantayang mabuti. Huwag mag-alala, Marimar. Okay? Huwag kang mag-alala. Huwag mo naisipin yan. Nandito naman kami ni Corazon. Bakit naman kasi ngayon pa nangyari to eh? Bakit ngayon pa nagkasakit si Cosita? Ano kaya kung umuwi na lang ako dyan? Konting peace na lang, Marimar. Kahit ako nahihirapan ng ganito eh. Siguro pwede na kami umalis. Let's go. Sandali lang. Meron pa pwedeng tumistigo laban sa iyo dyan. Huwag kang mag-alala. Si Nicandro at si Diego, nandun na, sa police station na sila. Bibigyan na sila ng statement. Sana na lang, pakinggan at saka paniwalaan ng mga pulis yung testimony nila. Isang tao na mahigit na nakakaalam lahat ng bakit mo. Lahat ng kasalanan mo. Si Monica. Sa tingin mo mananalo sila laban kay Angelica? Hindi ko alam. Pero umaasa ako. Dahil hanggat malaya yan si Angelica, guguluhin talaga niya yung buhay natin. Huwag ka mag-alala. Matatapos din ang lahat ng to. Mag-iingat ka dyan. Sige.
magtetestigo laban kay Angelica? Babe, sabihin mo ng lahat ng nalalaman mo. Lahat ng katotohanan kung gaano kasamang babae niya. Monica, ikaw ang best friend ko. Kung meron mang taong mas nakakakilala sa akin, ikaw yun. Monica,